Kaibigan, sa paa natin, tingnan po natin ang paa natin, maraming clues. Pwede natin malaman yung sakit sa pagtingin lang sa paa. Kaya nga ako, pag tumitingin sa pasyente, madalas tinitingnan ko yung paa. Okay? Maraming clues. What your feet says about your health. Yan. Doon muna tayo sa medyo mas malala na bago dun sa mas less serious na problema sa paa. Ang isa makikita natin agad ay varicose veins. Diba? Ito, problema ko itong varicose veins na to eh. Bakit nagkaka-varicose veins? Nagkakaedad, namamana sa magulang, may tao talagang maugat, lagi nakatayo, lagi nakapirmi, nakatayo ng matagal, security guard, sales lady, o laging nakaupo, pwede rin. Kaya dapat galaw ng galaw. Itong paa, mas normal pa siya, oh. O, normal ang veins niya. Ito, ang dami ng ugat to. Yan, oh. Ang nangyayari, nagbabulge. Yan, oh. Lumalaki kasi yung ugat, kaya yung valvula niya, may valvula dyan, naka-open. So, dapat, pag ginagalaw mo ang paa mo, aakyat yung dugo. Hindi siya gano'ng umaakyat kasi nga, lumuwag na siya. Mahirap gamutin. Doc Lisa? So, ito yung mga risk factors. Matagal nakatayo, buntis, may edad, taba. Ito mga sintomas. May stage na konting ugat pa lang, pero oras na magang-magana, sumasakit na ang paa, lalo na to. Ito po bad sign, pag may sugat na. Ito delikado na kung may sugat. Nangangati, namamaga. O, pag namamaga, hindi na po magandang sign. Pag may sugat, ito pinaka hindi maganda. So ito yung normal vein, ito yung varicose veins. Ang kaya lang natin magawa, yung madali, compression stockings. Ito binibili ko. Magtanong kayo sa drugstore o sa doktor nyo. Depende sa sikip ng compression stockings. Ako, naka-compression stockings ko. Ginagamit ko siya. So, compression stockings. Pero kung malaki masyado, merong mga operation. Pero usually, hindi rin ganun kaganda ang result. Gaganda lang sandali, pero babalik din. Ang magagawa lang natin, galaw ng galaw. Exercise ng exercise, patigasin yung paa, yung mga tiptoe, ibang exercise sa binti para gumanda pa rin yung pumping niya. Okay? Yan o, regular exercise, diet, high fiber. High fiber para mabilis ang pagdumi. Ayaw natin umiiri din para hindi lumaki varicose veins. So that's one. Second, serious problem din yung severe swelling. Manas na manas ang paa. Katulad nito. Pag konti lang ang manas, yung konting manas lang, walang problema. Baka matagal ka nakatayo. Common yan. Sa hapon, lumalaki ang paa natin. Pero pag ganito katindi ang manas, ibang usapan na po yan. Pwedeng may heart failure, nanghihina yung puso, nag-iipon ng tubig. Pwedeng liver failure, nagbabara sa atay, namamaga din. Pwedeng kidney failure, hindi na umiihi, napupuno ng tubig. Ha? So, bawas sa alat. Okay? Tapos yun na nga, sakit sa puso, liver o kidney. Pag dependent edema lang, yung nakatayo na matagal sa mga nagtatrabaho nga, mga sales lady, pwede sa gabi, higa ka lang, itaas mo lang yung paa mo. Pwede rin dito yung compression stockings. May iba't ibang sikip ito eh. Another problem na delikado sa paa, diabetes. Ito. Sa diabetes, una, mamamanhid-manhid lang ang paa mo. Kasi sa diabetes, nasisira yung nerve eh. Walang pakiramdam. So, pag nasira yung nerves natin, kulay puti yun, parang daanan ng kuryente yon. Pag nasira yon, mahina pakiramdam. Nangingimay. At mabilis ka masugat. Kasi hindi mo nararamdaman eh. Baka nakatapa ka ng thumbtacks, ng mga kahoy-kahoy, di mo napansin. Kaya tingnan nyo ang paa nyo. Tapos palaki na yan ng palaking sugat. Hindi rin gagaling kasi yung blood flow hindi rin maganda. Delikado po yan kasi pwede maputol ang paa. Maraming diabetes, basta complication, napuputol ang paa. Lalo na sa mga mahihirap. Ano ang diabetic nerve problem? Diabetic peripheral neuropathy. Ibig sabihin, yung kamay at paa may sira ang nerves. Ito nga symptoms, Doc Lisa. Numbness, manhid, walang pakiramdam. May test kami dyan sa paa eh. Medyo tinutusok-tusok para maramdaman kung nararamdaman, may pang test.
burning, parang umiinit, nangingimay, tingling, shooting pains, biglang sumasakit yung paa, o madalas nagka-cramps. Ito medyo serious na, yung hindi na maganda lakad, foot drop, bumabagsak na yung paa, hindi na po to magandang sintomas. At iba yung pakiramdam, hot and cold sensitivity. Mali na yung pakiramdam niya. So, dito po, nerve problem ng paa. Pag artery naman, artery yung kulay pula na ugat na nagdadala ng dugo na may oxygen sa paa at sa kamay. Pag ito naman ang problema, pwede rin sa diabetes, pwede nagkakaedad, elderly, pwede rin ibang sakit, mga cholesterol o malakas manigarilyo, mga Buerger's disease, pwede rin yan. So, pag artery naman ang problema, una-una, magiging maputla yung paa. Maputla, magkukulang mawawala ng mga buhok, magiging very shiny, at pag lumala, nagkakasugat na rin siya. Yan o. Parang puno di ba yung puno, kailangan may mga sanga. Kailangan may tubig. Basta maganda yung tubig, maganda yung sanga. Ngayon, pag nawala ng tubig ang sanga, namamatay yung sanga. Ganun din. Pag ang paa o kamay nawala ng artery, ng dugo, mawawalan siya ng oxygen. Hihina siya, liliit yung paa at ganyan, magkakasugat. Diabetes at elderly, ito po, babantayan natin. Next problem na pwede makita sa paa is gout. Okay? Ang gout, ang tinatamaan, ito po, big toe. Madalas ito tinatamaan, hinlalaki. Andyan po, uric acid crystals. Yung crystals, napakasakit niyan. Pwede rin may gout sa siko, sa kamay, sa tuhod, lumalabas din yan. May mga tophi, parang mga bukol-bukol. Papacheck po natin ang uric acid. Pag mataas ang uric acid, lalo na kung may atake na, so iwas na sa mga pagkain bawal, yung mga laman loob, alak, maraming karne na binabawasan natin. Tapos may gamot. Pupunta tayo sa rheumatologist, sa doktor nyo. May gamot na maintenance para hindi atakihin ng gout. Meron din pang acute attack. Pag unang atake, meron din binibigay. Colchicine, tapos minsan konting steroids pa, pain reliever. Tapos may maintenance para hindi na tumaas ito. Tumaas yung uric acid. Next is fungal nail infection. Ito medyo hindi na ganun ka-serious, pero mahirap pa rin ito gamutin. Pasintabi lang po, ganito itsura ng mga kuko. Tingnan nyo. Hindi lang siya patay na kuko. Pag patay na kuko, kulay itim yon. Minsan hindi na gumagaling. Ito, may fungal nail infection. May fungus. Baka lagi nakapaa, may natapakang madumi, dumikit ang dumi. Mahirap din to gamutin. Papatingin tayo sa dermatologist. Hindi lang pamahid kasi kung pamahid, hindi rin papasok siya. May tableta na iniinom na medyo maselan at may pamahid din, ang dermatologist nyo ang magbibigay nito ng gamot. Okay? Medyo mahirap to gamutin. Athlete's foot, mas madali gamutin. Alipunga. Yan, athletes. Ito, very common to. Yung laging nakasapatos, di ba? Laging nakasara, nakaboots. Siguro, mga military, mga police, o nakadestino sa malayong lugar. Hindi na nakakaligo maigi. Ganito pa itsura. Flaky, basa-basa, at may amoy. Yan. So, madali lang to gamutin. Antifungal cream. Mga 2 weeks to 4 weeks, pahiran lang na pahiran. Tapos, pag maliligo ka, sabunin mo yan. O pwede nga lagyan ng alcohol, pahanginan. Gusto natin laging open ang paa. Kung pwede tsinelas o sandals o wag na magmedyas, wag na sapatos na sarado. Pahanginan muna kasi pag basa at maitim, tutubo ang fungus. Okay? Ito. Next, plantar fasciitis. Ito naman, isang problema sa paa. Kaka-jogging, lakad ng lakad, o naka-high heels. Paggising sa umaga, napakasakit, itapak ang paa. Pero after a few minutes, 30 minutes, 1 hour, medyo mawawala. Sumisikip itong plantar fascia. May therapy dito Merong mga myotherapist, marunong sila, dinudurog nila to, pinapalambot. Tapos merong mga
tamang sapatos, rubber shoes, merong iba heel pads o baka pain reliever. Plantar fasciitis. Minsan yung mga runner meron ito. Ito, hindi naman ganun kalala, bunions. Ito po, tip sa mga nanay at tatay, huwag bibilhan ng masikip na sapatos ang mga bata. Dati nung bata ako, kasalanan din ng nanay ko, masikip yung sapatos ko. Kala ko sikat yung mga patulis na sapatos. Hindi po pwede. Pag masikip ang sapatos, maraming sakit makukuha sa paa. Diba? Dapat yung tama. Mas gusto ko nga medyo maluwag. Tignan nyo, nagbunyon siya. Or kung hindi ganito kalala, medyo na-bend. Ibig sabihin yung lakad nung bata, paglaki, hindi na ganun kaganda. Paano? Nakaganon na eh. Nakaganon na yung paa niya eh. Tapos ito nga, deformed na siya. Minsan, inooperahan pa nga ito. Dahil sa masikip na sapatos. Okay? Kung masikip din ang sapatos, ito rin ang problema. Ingrown toenail. Pwede rin yan, masikip ang shoes o masikip ang medyas. Pero ang tip ko dito sa ingrown toenail, sa mga nagpe-pedicure, sa mga nagmamanicure, ang payo ko po, huwag natin pudpurin. Huwag natin gawing triangle ang kuko. May nakikita ko bawal, ha? Sa mga nagpe-pedicure, sa mga nagmamanicure, plus sa mga gusto magpa-foot spa, ang payo ko, huwag i-triangle yan. Kasi oras na tinriangle nyo yan, ang mangyayari, ang kuko kasi, ang pagtubo, isang buo talaga siya Talagang straight siya tutubo. Kaya kahit i-triangle mo, tutubo pa rin siya na straight. Ang mangyayari, pag ginawa mong triangle yan, yung balat papasok. Tapos yung kuko, tutubo pa rin ng diretso. Hindi siya tutubo na patra. Pag tubo niya ng diretso, yung kuko ang bubutas sa balat at papaduguin niya yan. So, biro mo yung kuko mismo, pinasok yung laman mo. Kasi nga, pinudpud mo O baka masikip yung sapatos mo. At oras na mag-ingrown, tuloy-tuloy na yan. Ang hirap nito. Minsan, ang surgeon, tatanggalin pa niya yung kuko mo. Diba? So, para sa akin, sa mga nagpe-pedicure, diretso lang. Wag na masyado pag-initan tong tabi. Diretso lang. Gusto mo lagyan ng manicure, diretso lang. At medyo mahaba. Para pagtubo niya, diretso. Hindi papasok yung kuko sa loob ng laman. Okay? Ingrown toenail. May antibiotics to, nilalagyan ng betadine. Surgeon, tayo magpapakita. Last, may tinatawag na Raynaud's phenomenon sa paa. Ito, isang klaseng sakit to. Pwede ito sa smoker o yung mga may rheumatic na sakit. Biglang sumisikip ang blood vessel. Ganito. Sumisikip, tapos lumuluwag ulit after a time. Ang nangyayari dito, yung kamay o yung paa, biglang mamumuti muna, mawawalan ng blood supply. Tapos mamaya-mamaya, magiging blue na, kasi nag-constrict Tapos bubuka yung blood vessel, mamumula naman. So yung kamay o paa, mamumuti, magiging color blue, kulang ng dugo, biglang mamumula, mapupuno ng dugo. Yan ang Raynaud's phenomenon. So, usually sa smoking to sa smoking. So, sana po nakatulong itong mga tips natin. Okay? So, yan ang mga iba't ibang dahilan bakit sumasakit ang ating paa. Sana po nakatulong to. Kung meron kayong makitang problem, pa-check po tayo sa ating doktor. God bless po.